Nais ng Diyos na ang buhay natin at kasaysayan ay maging kaugnay sa Kanya. Kung kaya't pinili niyang manahan sa atin at manatili magpakailanman sa ating puso, sa ating buhay. Ito ang kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at si Lisanias ang pinuno ng Abilinia. Nang sina Anas at Caifas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya nangaral, pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Maging tuwid ang daang liku-liko at patag ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay prepare. Tayo ay pumasok na sa ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento at ngayong araw na ito ay sinindihan ang ikalawang kandilang pang-Adbyento na tinatawag nating Candle of Peace, ang kandila ng kapayapaan. But let us always remember na ang kapayapaan o peace is not about absence of war and conflicts. It's not about absence of problems or struggles sa buhay natin. Yung mga problema, yung mga struggles, ay bahagi ng buhay. Hindi ibig sabihin na kapag may mga struggles ka, may mga problema sa buhay, hindi na natin kayang mamuhay ng mapayapa. At ito yung mahalagang itinuturo sa atin sa ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento. Because peace is not about absence. Peace is more about presence. Presence of God in our life. Presence of God in us. Kaya napakahalaga mga kapatid that if you want peace, kung gusto mo ng tunay at totoong kapayapaan, napakahalaga na ihanda natin ang ating sarili. Saan? Sa pagdating ng Panginoon sa buhay natin. If peace is about presence, so napakahalaga na buksan natin ang ating puso, buksan natin ang ating buhay para sa Panginoong darating sa atin. At kapag siya dumating sa atin, nanahan sa atin, panatilihin natin siya sa ating puso at sa ating buhay. Kaya nga napakahalaga po ng itinuturo sa atin sa ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento, lalong-lalo na sa ebanghelyo natin ngayon, na itong si San Juan Bautista ay sumisigaw sa ilang at nagpapahayag ng pagsisisi sa ating mga kasalanan, the baptism of repentance. At sinasabi doon na tuwirin natin ang landas na daraanan ng Panginoon. Make straight His path. Para bang there is a highway, a royal highway, na kung saan ang Diyos ay dadaan para siya ay tumuloy sa ating puso, sa ating buhay. Napakahalaga na ayusin natin ang terrain, yung terrain na gustong daanan at dapat daanan ng Diyos para makarating siya sa ating puso. And how are we going to prepare ourselves? Napakahalaga that we prepare ourselves by means of repentance. Pagbabalik loob, pagsisisi sa ating mga kasalanan. Yun yung unang paraan para maihanda natin ang ating sarili
para ang Diyos ay dumating sa atin, para si Jesus ay manahan at manatili sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, no, sa panahon ng Adbyento, ito yung pangalawang sinasabi sa atin that to have peace, napakahalaga ng repentance o pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagbabalik loob natin sa Diyos. Dahil ang kapayapaan ay tungkol sa presensya ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga magandang tingnan natin, are you at peace? Are you living in peace at the moment? Marami bang mga bagay na gumugulo sa iyong puso at isipan? Marami bang mga pagkakataon na hindi ka makatulog ng maayos? Maraming mga gumagambala sa iyo, maraming bumabagabag sa iyo, at masasabing wala tayong kapayapaan. Mga kapatid, unang-una, tingnan natin saan nanggagaling yon. Saan nanggagaling yung kawalan ng kapayapaan? Baka naman kulang tayo doon sa tinatawag ng ating ebanghelyo na baptism of repentance. Yung repentance, it's all about forgiveness, pagpapatawad. At ito'y pagpapatawad sa kapwa, paghingi rin ng tawad sa Diyos, at syempre, pagpapatawad din sa ating sarili. So itong tatlong bagay na ito, no, ay dapat nating isaalang-alang sa buhay natin kung gusto nating magkaroon ng genuine peace. Napakahalaga that we learn this very important word, forgiveness. And forgiveness is our power. Ito yung kapangyarihan na siyang magtutuwid ng ating landas. Ito yung kapangyarihan na magpapatag ng mga kabundukan at mag-aangat ng mga burol o ng mga kapatagan, no? At ito yung magtutuwid ng mga landas na baku-bako at liku-liko. Ito yung mag-aayos ng daraanan ng Panginoon. Yung puso na marunong magpatawad at yung puso na humihingi ng tawad. At doon lamang po tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa puso at sa ating buhay unless we learn how to forgive. Kaya nga ano ba yung pagpapatawad? It is the best way to prepare our hearts, the best way to prepare ourselves sa pagdating ng Panginoon. At yung pagpapatawad, no, ay hindi yan, sabi nga, forgive and forget. Of course, it is very difficult to forget. Pero pag sinabi nating forgive, no, ibig sabihin, we let go of something. Ano yon? We let go of our capacity na maghiganti. Kasi kapag tayo nasaktan, gusto nating maghiganti. Kapag tayo nasaktan, sabi natin, gusto nating ibalik yung sakit do sa mga taong nakasakit sa atin. Yung forgiveness is letting go. Yung isasantabi mo, pagsasantabi. Nung kakayanan mo, o sabihin na natin nung karapatan mong maghiganti. Isasantabi mo yon for a greater good, for a greater reason and purpose. At ano yon? Freedom and love. Kasi doon lang tayo lalaya. Doon lang tayo lalaya at doon lang tayo tunay na makapagmamahal. Kapag natutunan nating isantabi yung ating karapatan at kakayanan na maghiganti. That is forgiveness. At kapag natuto tayo magpatawad, hindi man natin mabago ang nangyari nung nakaraan, pero ang mababago natin kapag tayo nagpatawad ay yung ating kinabukasan. Hindi mababago yung nakaraan. Nasaktan ka na, nangyari na. Mababago mo pa ba yung nakaraan? Hindi na. Whatever happened in the past, it already happened in the past. Pero wag nating hayaan na yung nangyari sa nakaraan ang makasira ng ating kinabukasan. And the only way for us to have a better future is to forgive. Mga kapatid, ngayong linggong ito, magandang isipin natin, baka marami pang pagkakataon na hindi tayo nagpapatawad. And it is the best time for you to prepare yourself. Ihanda ang sarili sa pagdating ng Panginoon. At kapag tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, isang bagay ito na hindi mo pagsisisihan at habang buhay mong pasasalamatan dahil ang ibibigay sa iyo ng Diyos kapag hinayaan mong siya'y manahan sa iyo at manatili sa iyo ay walang hanggang kapayapaan at kapanatagan ng puso. Kaya huwag matakot.
Huwag matakot magpatawad. Huwag matakot humingi ng tawad. This is the only way for you to prepare yourself for the coming of the Lord sa iyong buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng lakas at biyaya upang kami makapagpatawad at humingi ng tawad sa iyo at sa aming kapwa. Upang sa gayon ay maihanda namin ang aming puso at ang aming buhay sa pagdating ni Jesus na iyong anak. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.